Gayunpaman ay makikita natin si Will na nahulog mula sa itaas ng gusali. Nasira ang kanyang pag-asa sa harap ng kanyang mga mata matapos mamatay si Rusty at matalo sila ng matindi sa laban-laban sa Defender. Bago pa bumagsak si Will sa lupa at mabali ang kanyang mga buto, biglang lumitaw si Worker at niligtas siya sa huling sandali at inilayo siya papunta sa tuktok ng tore at doon, makikita natin ang mga Magi Evander na nagtitipon at si Zeus ay tumayo na may pagkadismaya at lumabas ng lugar. Tinanong siya ni Wiseman kung saan siya pupunta at sumagot si Zeus na pupunta siya sa labanan, dahil ang lahat ng nasa larangan ay walang silbi at wala silang ginagawa kundi sumigaw at ang mas nakakainis para sa kanya ay ang mga Magi Evander, na sa kabila ng kanilang lakas wala rin silang magawa kundi manood. Sumagot si Wiseman ng mahinahon na hindi ito mangyayari, at tulad ng sinabi ni Aaron ang pagkatalo ng kahit isa sa kanila ay mangangahulugan ng pagkasira ng buong mundo, kaya dapat mas maunawaan niya ang halaga niya bilang isang Magi Evander. Sinabihan niya si Zeus na umupo, pero hindi ito nakinig at iginiit na pwede niyang panatilihin ang walang silbing posisyon na iyon kung gusto niya at nagpatuloy siya sa paglakad. Pinahinto siya ni Wiseman sa pamamagitan ng isang babala na putok, at inulit ang utos na bumalik siya sa kanyang lugar. Naging tensyon ang sitwasyon sa pagitan nilang dalawa at halos mauwi sa laban. Samantala ay tinanong ng assistant ni Eleanor kung ano ang gagawin niya at sumagot ito na hindi ito dapat pag-aksayahan ng oras at manunood na lang siya, dahil ito ay lupa ng mga salamangkero at hindi ng mga elf. Pero sinabi ng kanyang ikalawang assistant na si Vilfes na may miyembro ng kanilang angkan sa akademya, makikita ang pagkabahala sa mukha ni Eleanor at inutusan niya si Vilfes na pumunta at tumulong. Sa gitna ng tensyon at kaguluhan sa larangan ng labanan ay nahahati ang mga Magi Evander, biglang lumitaw si Tom at tumayo sa harap ni Aaron at inuutusan siyang bawiin ang kanyang utos at matatag na tumanggi si Aaron. Hinamon siya nito at sinabing ililigtas niya si Will at ang mga taong mahalaga sa kanya, at hindi siya papayag na may pumihil sa kanya kahit sino pa ito at pagkatapos niyang magsalita, ang buong lugar ay biglang nagyelo ng napakabilis. Iniwan natin sila at bumalik kay Worker na nakasakay sa dragon kasama si Will na lubos na wasak ang loob, at puno ng luha ang kanyang mukha at iniisip ni Worker na ang paglabas ng Defender ay ganap na nagbago sa takbo ng laban, at ang mga duwende at salamangkero ay hindi na makontrol ang sitwasyon at ang tanging pag-asa nila ay si Will. Nang tingnan niya si Will ay nakita niyang lubos itong gumuho, umiiyak at sinisisi ang sarili dahil mahina siya at hindi kayang protektahan ang iba, dahil hindi siya marunong gumamit ng mahika at isa siyang kabiguan gaya ng sinasabi ng iba. Sa huli ay tumingin si Will kay Worker at tinanong kung bakit siya lang ang hindi marunong gumamit ng mahika. Binanggit ni Worker na tigilan niya ang ganoong pag-iisip at magpakatatag at dahil hindi ito ang oras para bumigay, bigla silang naputol ng lumitaw ang mamamatay tao sa kanilang harapan, at ipinahayag nitong mas masama pa ang amoy ni Will kaysa sa mga duwende kaya't tatapusin na niya ito. Pagkatapos niyang magsalita ay naglabas siya ng sunod-sunod na mga kutsilyo patungo kay Will at mabilis na kumilos si Worker para harangin ang atake, samantala ay makikita si Agnew na nakikipaglaban sa ilang halimaw, at may isang halimaw na lumitaw sa likod niya kaso mabilis itong pinatay ni Caleb. Nawala ang kanyang atensyon nang marinig niya ang isang pagsabog sa himpapawid, at binanggit ni Liana na mag-focus siya dahil walang oras para maging tanga at biglang lumitaw si Kiki. At tumakbo si Caleb papunta sa kanya matapos niyang napagtanto na ang pagsabog ay nangyari malapit kay Will. Hiniling niya kay Kiki na dalhin siya sa kinaroroonan ni Will at sa sandaling iyon, napansin ni Sion si Kelt na dala si Kiki at tumakbo siya kaya sinundan siya nito at hiniling sa iba pang mga kasama na agad harapin ang sitwasyon, kaagad na lumapit sina Liana at Agnew kay Julius at hiniling na gamitin niya agad ang kanyang mga kopya, sumagot siya na hindi siya utusan nila para uutusan ng ganoon. Samantala sa kabilang panig si Adam ay labis na nasisiyahan sa mga sigaw at hiyaw ng mga mamamayan, at patuloy niyang pinamumunuan ang pag-atake ng mga halimaw at kahit gusto niyang sumali mismo sa laban, mas pinili niyang tuparin ang kanyang papel mula sa malayo. Sa huli ng kanyang sinabi ay inutusan niya ang Defender na pumunta sa tore, agad namang lumipad si Clary kasunod ng Defender para pigilan ito dahil ito ang pinakamalaking banta na kinakaharap nila ngayon, lalo na't kaya nitong patayin ang mga Magi Evander. Ngunit nang atakihin niya ito ay nahaharangan ng Defender ang kanyang atake at agad na gumanti, sa oras na iyon ay inutusan ni Edward ang mga duwende na isakripisyo ang kanilang mga sarili para pigilan ang Defender.
Sumagot si Gina na imposibleng sundin ang utos na iyon at dahil matagal na silang inaapi at halos ginawang alipin, bukod pa sa marami na ang nawala sa kanila sa nakaraang pag-atake at ngayon ay gusto pa silang ipasok sa kamatayan ng kusa at hinding-hindi iyon mangyayari. Sinabi ni Edward na oo at gusto niyang magsakripisyo sila para protektahan ang kabisera at ang mga bata at sa sandaling iyon, may isang halimaw na biglang lumitaw nang walang nakakapansin at umatake kay Gina. Kung hindi dahil sa pagligtas ni Edward sa huling sandali ay malamang patay na siya, nagulat si Gina at tinanong kung bakit siya niligtas at sumagot si Edward na kalaban nila ang isang nilalang na hindi tinatablan ng mahika, kaya mas mahalaga ang buhay ng mga duwende kaysa sa kanya at handa siyang isakripisyo ang sarili basta mapigilan lamang ang defender. Dahil dito ay naniwala si Gina at inutusan ang iba pang duwende na maghanda sa laban, iniwan natin sila at lumipat kay Sion na tumatakbo kasunod ni Colette at hinihiling na huminto siya, ngunit hindi siya huminto at winasak pa ang bawat halimaw na madadaanan niya. Sinabi niya na kung hindi sila kikilos agad ay hindi nila maaabutan si Will. Sumagot si Sion na ang isang palpak at sa tuwing makakaalis sa isang problema, ay nahuhulog naman sa paninibago at palaging pinapahirapan sila nito kaso naputol ang kanyang sinasabi nang biglang lumitaw ang defender sa kanilang harapan. Inatake ito ni Colette ngunit walang epekto ang kanyang mga atake at mabilis pang nauubos ang kanyang enerhiyang mahika at sa sandaling iyon, umatake ang halimaw kasabay ng pag-atake ni Sion at iniwan natin sila at lumipat sa ibang bahagi ng larangan ng labanan kung saan lubos na magulo ang sitwasyon, ang bawat isa ay kumikilos ayon sa sariling desisyon. Ang mga kayang tumakas ay tumatakas at ang may lakas ng loob ay nananatili at lumalaban para tulungan ang mga sibilyan, habang ang mga estudyante ay lumalaban at hirap hindi alam ang gagawin, biglang lumitaw si Elisa at iniligtas sila kahit siya ay sugatan. Siyempre ay hindi na kailangang sabihin na ang natitirang bahagi ng lungsod ay hindi rin nasa maayos na kalagayan, lalo na sa pagkawala ni Clary na siyang nag-uugnay ng mga utos sa pagitan ng mga tagapagtanggol at sa oras na iyon, iginiit ni Principal Caldron na ang sitwasyon ay nasa pinakamasamang kalagayan at kung magpapatuloy ito, masisira ang lungsod sa loob lamang ng ilang minuto. Kasabay nito ay dumating din si Ares sa parehong konklusyon at ipinahayag na kahit nakatulong ang mga duwende sa pagtanggal ng anti-magic, patuloy pa ring lumalala ang sitwasyon at nawawala sa kontrol dahil sa kakulangan ng mga tagapagtanggol, bukod pa sa presensya ng defender na mas mapanganib kaysa sa ibang mga halimaw. Habang iniisip niya kung ano ang gagawin nila para makalabas sa problemang ito, bigla siyang nagulat sa boses ni Finn na kumakausap sa kanya at nagtatanong at sa oras na iyon at binanggit ng mamamatay tao na hindi pala basta-basta si Worker, lalo na't nagawa nitong harangin ang kanyang biglaang atake. Pero hindi iyon mahalaga dahil tinamaan niya ito ng malalim na sugat at tiyak na mamamatay ito. Makikita natin si Will na nakahandusay sa lupa matapos ang atake na iyon at mula sa likod niya ay narinig niya ang boses ni Worker na nagsasabi na nasa kanlurang bahagi siya ng lungsod, at ang nagawa lang niya ay protektahan siya. Napatigil si Will sa kinatatayuan niya sa matinding gulat nang makita niya si Worker na halos wasak na ang katawan, lumapit si Worker sa kanya nang nahihirapan at humingi ng paumanhin dahil siya lang ang taong maaasahan niya, at sigurado siyang ililigtas nito ang lungsod. Sumagot si Will habang napupuno ng luha ang kanyang mukha na imposibleng may magawa ang katulad niya, dahil hindi niya nailigtas si Rusty at hindi rin niya mailigtas si Worker at sa bawat pagkakataon, kailangan niya ng tulong at hindi niya kailanman naprotektahan ang mga taong mahal niya. Ngayon ay sigurado na siya na isa siyang walang silbing tao na hindi kailanman makakapagbago sa sistema ng mundo, at bilang isang taong walang mahika na isa lamang siyang kabiguan at dito ay niyakap siya ni Worker habang nakangiti at binanggit na nagsisinungaling siya sa kanya sa buong panahong iyon. Pinaniwala siya na wala siyang mahika pero ang totoo ay kaya niyang gumamit ng mahika na isang uri lang ng salamangka. Ito ang magbibigay ng pag-asa sa iba. Sa sandaling iyon ay tumahimik si Worker at nagdilim ang paningin ni Will habang nagsusumamo siya na huwag itong mamatay at sabihin kung anong mahika ang kaya niyang gamitin. Biglang lumitaw si Finn sa likod niya at ipinaliwanag na hindi niya kailangan ng kahit ano kundi kaunting talino at isang pilak na liwanag na kayang tumatagos sa lahat. Pinakalma niya si Will at sinabing ayos lang si Worker at kapag bumalik ang tibok nito ay malalampasan nito ang panganib. Napansin ni Will na unti-unting naghihilom ang sugat ni Worker kaya't inihiga niya ito sa tabi. Binanggit ni Finn na ang mahalaga ngayon ay kung ano ang gagawin niya at pinapatayo siya dahil handa na ang entablado para sa kanyang pagpasok.
Nagtanong si Will nang may pagtataka kung ano ang ibig sabihin ng sinabi niya kanina. Ngumiti si Finn at ipinaliwanag na kapag narinig ang salitang mahika ay iniisip agad ang apoy at pagkawasak, pero hindi iyon ang totoo lalo na para sa kanya. Ang kanyang mahika ay ang kanyang lakas ng loob at ang kanyang damdamin o anumang gusto niyang itawag dito. Sa simpleng salita ang kanyang sigaw at ang pagpasok niya sa laban ang magpapakatotoo sa kanyang mga pangarap. Dagdag pa ni Will na tila nagbiro siya at hindi makakatulong ang ganoong bagay ngayon, subalit pinutol siya ni Finn at sinabing ito ang pinakamahalagang bagay at dahil kung hindi niya babaguhin ang sarili niya, wala siyang mababago at iyon mismo ang gusto niyang gawin. Sa huli ng kanyang pahayag ay itinusok niya ang espada sa harap ni Will, hiniling na kunin niya ito upang simulan ang kanyang paglalakbay sa paghahanap ng katotohanan at sa sandaling tumama ang patak ng dugo mula sa kamay ni Finn sa espada. Ito ay nagliwanag at sa loob lamang ng ilang segundo, naalala ni Will ang lahat ng kanyang mga layunin at pangarap. Hinugot niya ang espada at sinabi na ang kanyang mahika ay ang tapang. Sa sandaling iyon ay nagkulay pilak ang buhok ni Will at siya ay tumangkad at kumilos siya na parang liwanag sa buong lungsod, pinapatay ang mga halimaw na nakakasalubong niya. Ang mga taong kanyang nailigtas ay hindi siya nakita kundi ang bakas lamang ng isang pilak na liwanag. Sa oras na iyon ay umatake si Sion sa Defender kaso madali nitong naharangan ang kanyang atake gamit ang anti-magic. Sa loob lamang ng ilang segundo ay napunta ito sa likod niya. Nang tawagin siya ni Colette para tumakas ay sumagot siya na hindi siya tatakbo dahil kung si Will ang nasa kanyang lugar, hindi rin ito tatakbo at kahit mahina siya ay siya ang pinakamatapang sa kanilang lahat ngunit si Will na karating lang sa lugar ay nagsabi na mali ang sinabi niya. Dahil siya ay duwag at matagal nang naiinggit sa kanila dahil kaya nilang gumamit ng mahika habang siya ay hindi. Palagi niyang sinubukan na habulin sila at maging katulad nila subalit mula ngayon, hindi na niya hahabulin ang bagay na hindi niya kailanman magagawa at sa halip, ilaan niya ang lahat ng kanyang lakas upang maging nag-iisang tunay na espada sa mundong ito ng mahika at sa huli ng kanyang sinabi, naharangan niya ang espada ng Defender bago pa nito hatiin si Sion sa dalawa.